Boss, Caprion, marami na namang nag-comment sa atin. Sagutin mo ba yung isa-isa na naman yon? Okay. Actually, mga Caprion, ang dami talagang sasagutin natin yan. Pero tulad na napag-usapan natin, dapat unahin muna natin yung bawat sensors, kung ano yung bawat trabaho ng bawat sensors na kinokontrol ng inverter board na ito. So, ang next na topic natin, it's about yung evaporator temperature sensor. Yun. So, paano ba magtrabaho itong sensor na ito? Ang trabaho nito, mga Caprion, for example, ang system mo ay nagkaroon ng ice formation, nag-ice yung evaporator. So, ang mga possibilities niyan, either undercharge, either madumi ang evaporator natin, or either yung rotation ng blower mabagal. So, yun yung mga possible cause ng ice formation. So, itong si evaporator sensor, ito ang trabaho niya. Isi-signal niya kaagad itong si inverter module para i-shut down ang system. Dahil pag hindi niya sinut down ang system, tuloy-tuloy ang andar ng compressor, magkakaroon ng kakapal yung ice hanggang sa dumating sa point yung tinatawag natin na liquid slugging. So, pag iyan nasisense ni evaporator temperature sensor, magsisignal kaagad siya dito. At ito naman, isa-shutdown niya ang system. Kaya lalabas yung error. So, makikita natin kung ano yung error na lalabas. Pag tiningnan natin sa guide, yung error na corresponding error na yan, nandoon. Maaring itukoy niya, evaporator temperature sensor ang problema. So, yan ang mga trabaho ng bawat sensor. Evaporator temperature sensor. Okay mga kapre, paano Isa-isa lang muna para maganda ang laman natin. Okay, paano? Once again, God bless.